baptist sa baptism sa Israel, it's baptism of repentance. Tama, di ba? O, tama ka doon. Pero nung si Kristo na ang babautismohan, hindi na yun baptism of repentance. Just to prepare the way of the Lord. Di ba? Ngayon, tama yung sinabi ni Magellan. Pero bago nangyari ang baptism of the Holy Spirit, nauna muna yung tubig. Okay? Kasi ang baptism of the Holy Spirit, ano yun? Second baptism yun eh. By fire. Kay Kristo. Pero bago siya binautismohan ng Espiritu sa apoy, doon muna sa water baptism. Okay. Paano ngayon si Kristo na bautismohan na na-apply sa kanya yung pangalan? Okay. Ano ba ang pangalan ni Jesus? Ano ba ang pangalan niya? Jesus. Nung binautismohan siya ni John the Baptist sa tubig, sinabi ba ni John the Baptist, I baptize you in the name of you? No. In the name of Jesus, hindi. Nung si John the Baptist, inilubog niya si Kristo sa tubig, matik, by the authority na yung taong yon, taglay na yung pangalan. Nung siya inilubog ni John the Baptist, hindi kailangan banggitin ang pangalan. Dala na yun ni Kristo. Nako mo? Ngayon, just to confirmation, yung sagot ni Brother Magellan kanina, para ma-confirm yung pangalan, kailangan kulang yung bautismo lang sa tubig. Nung binautismo siya at binabaan, yung pangalan na buo, Jehovah. Jehovah God. Pero sabi ko nga kulang eh. May kulang, dadagdagan nyo lang. Eh yung kay Magellan, yun yung paliwanag. Ang kulang, yung kulang lang na dadagdagan nyo, yung bautismo ni Kristo, hindi kailangan banggitin yung pangalan niya. Kasi siya na mismo yun. He has the, nung binautismohan siya ni John the Baptist, otoridad mismo ni Kristo yun sa kanyang sarili. Ngayon, confirmation, para makompleto, hindi pa yung kompleto, para makompleto yun, nung siya pagkatapos bautismohan sa tubig, umahon sa tubig yan, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo, yung pagbaba doon sa kanya, confirmation ng buong pangalan yan. Jehovah God. Yan yung sinasabi sa Isaiah 7, verse 14. Tama ba? Okay. So yung Emmanuel na yan, nakakapit yun sa pangalan. Confirmation na God is with us. Doon sa pangalan na yun, nung makumpleto sa baptism, River Jordan baptism, kumpleto yun. Kaya yung pangalan ni Kristo na kumpleto doon sa River Jordan. Complete name yan. Kaya may Lord Jesus Christ yan. Kasi dahil doon sa River Jordan. So, yun yung tama. Pero kung si John, diba, si Kristo, nabautismohan lang sa tubig, wala yung Espiritu Santo doon. Eh, di ba sabi nga ni Pablo, di ba? Ay, ni Pedro, gagawin kang Panginoon at Kristo. So the moment na siya ay binautismohan, doon si Kristo naging Lord. Pero doon sa water baptism pa lang, kahit nandun yung pangalan sa kanya, binigay na yung pangalan eh. Sabi ang nagbigay ng pangalan, hindi si Maria, hindi si Jose. Ang anghel, yung anghel sinugo ng ama na ito ang ibigay mo sa bata na pangalan. Tatawagin siyang Jesus. Tama, di ba? Pero nung binigay yung pangalang Jesus, hindi pa yun. Hindi pa kumpleto yan. According to Isaiah 7:14. So, nung binigay kay Maria yon na ipinangalan, so, may otoridad na rin yun nung siya ay binautismohan na. At nung bumaba yung Espiritu Santo, na kumpleto yung pangalan na yan. Lord Jesus Christ. Tinawag siyang Lord Jesus Christ. Yun. Yun ang confirmation nun. So, yung sinabi nyo naman, tama din naman, kaso kulang lang. Si Brother Magellan lang na kompleto nun. Ha? Panginoong pinahirang tagapagligtas. Oo, tama. Yun ang ano doon sa pangalan na yan. Pero kung hindi, halimbawa, tubig lang, kulang yan. Kailangan talaga ng Espiritu Santo. Kasi doon mabubuo yung pangalan eh. God is with us. Nandun sa pangalan. Kita mo. Ngayon, pag tayo nababautismohan, may invoking na yan. May invoking na sa pangalan. Tamang paggamit na. Tamang paggamit na yan. So dapat, with the Lord, with the Hindi mawawala yung Lord.
Pwedeng may Lord, pwedeng wala. Hindi, bumit mo lang kanina eh. Kailangan Hindi. kailangan na kompleto yung Lord Jesus Christ. So, Kasi mo siya ngayon, dapat with Lord. Kasi meron naman sa Bible, hindi binautismo talaga, wala hindi ginamit yung Lord. Di ba? Kasi hindi pa babay Holy Spirit. Meron talagang binautismo hindi ginamit, binigas yung Lord. So mali yung Pero hindi ko sinasabing mali. Hindi ko sinasabing mali. Kasi sinabi ni Paul eh, in everything you do, in words and in deeds, do it all. Pag sinabi bang all, may exemption. Oh, in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, including yung baptism. Mic now. Kasi meron tayong mababasa sa Bible na bautismo, wala yung Lord. Meron tayong mababasa niyan. So, ibig sabihin, paano yung ginamitan ng pangalan ng bautismo sa pangalan ni Jesus? Eh, di mali na yun dahil walang Lord. Parang ganon. Halimbawa, Acts 2:38. Sa Acts 2:38, na mali. hindi mali yun. So ang mali kung hahatulan natin. Dapat Oo. mali yung Jesus at mali din yung Lord Jesus. Oo. Tsaka ang pagiging Panginoon, kailangan alam mo yung ibig sabihin ng Panginoon. Ang pagiging Panginoon ni Kristo, hindi siya yung equal with God. So paano, Pastor, kung gawing doktrina ng tao na kailangan talagang may Lord? Wala namang masama kung gamitin yung Lord. Hindi tayo doon. Pero yung gagamitin mo yung magiging doktrina, halimbawa, paano kung binautismo yung isang tao, hindi na-apply yung Lord, walang kaligtasan yun, doon magkakaroon ng problema. Kasi paano yun sa Acts chapter 2? Yung binautismohan ni Pedro, walang Lord yun eh. Yun pa yung kauna-unahan na ginamit ni Pedro. Pero Pastor, di ba may... Di ba, Pastor, may isang senaryo na kailangang ulitin silang bautismuhan? Tama. Oo. Kasi wala kasi... Kaya nga, hindi Bakit kailangan pa silang uliting bautismuhan kung naging sapat kasi yung una? ang bautismong inulit sa kanila, hindi yung binautismohan ka na hindi yung binautismohan ka na ngayon na in Jesus name. Tapos dahil wala yung Lord, babautismohan ka ulit. Hindi yun. Ang ginamit na bautismo sa rebaptism, kasi yung bautismo nila ay kay John the Baptist. Yung kay John the Baptist, wala talagang invoking name doon. Walang invoking name. Walang invoking name doon. Kailangan ulitin talaga. Sa Acts chapter 16, yung Acts chapter 16, tapos ng bautismohan yun eh. Pero bakit hinabol niya? Nung paghabol niya sa bautismo, sa pangalan, hindi na binasa yung Lord. Binanggit lang yung Jesus Christ. Acts 16 ba yun? Tama ba yun? Tama ba yung Acts 16? Kasi kung nakasulat yan na wala namang Lord at ay walang sabi, wala siyang problema. Magiging Wala. problema na kung yung tao na sabi ay mali. So as by being Korean, walang hatol doon kasi pasok ang pangalan. Yes. Basta may Jesus Christ. May Lord o wala, basta may Jesus Christ, yun ang kompleto. Tamang pagbabalansin doon. Pero kung ginamit mo yung Lord para sa'yo, di okay. Pero kung halimbawa, yung iba hindi na bautismohan doon sa halimbawa, yung iba hindi na bautismohan na walang Lord, ano magiging hatol doon? Ano, Pastor? Halimbawa, nag-bautismo ako ng in the name of our Lord Jesus Christ. So, may Lord na. Tapos, after na mag-bautismo ako, tutuyain ko yung iba kasi wala kayong Lord Jesus lang yun nga. ang ano nyo. So, anong mangyari doon? O kaya nga, Magkakasala ba ako? Dahil sa tingin ko, ako ang tama at sila ang mali. Ang malinaw dito, both side, both parties, that is written in the Bible. So, hindi mo pwedeng pamalian na mali yung isa. Kasi nakasulat sa Bible eh. Tama po ba? kaya nga. Opo. So, ang nakita ko dito na malinaw, magiging hatol ka, judgmental ka na kung pamalian mo yung Jesus sapagkat ako ay nabautismuhan in the name of our Lord Jesus Christ. So, ganun yon. So, magiging bias ka na. At ginawa mo pang doktrina, so yan yung sinasabi, nagtuturo ka na ng doktrina ng tao. Tama ba, Pastor? So, walang hatol dito. Walang bias
So, ganun lang yung naunawaan ko dyan. Kahit si Brother Branham mismo, marami ako nabasa. Marami siyang ano. Si Brother Branham mismo, marami ako nabasa na meron siyang sinasabi bautismo sa pangalan lang ni Jesus. Jesus Christ pala. Minsan sa pangalan lang ni Jesus eh. Hindi kompleto minsan na Lord Jesus Christ. Ang daming quotes ni Brother Branham. So, wala namang problema yung kung, halimbawa, gamitin mo Lord Jesus Christ. Ang mahalaga doon, ang mahalaga sa pagtanggap, yung pangalan, yung sa konsyensya mo, wala kang agam-agam. Halimbawa, binautismo ka sa pangalan ni Jesus, okay, wala namang kaguluhan sa isip mo dyan, dahil revealed naman sa iyo yung pangalan. Kung walang bumabagabag sa isip mo, okay lang yun. Check, siguro talakayin natin yan. Ano? Gawin nating subject yan. Pero hindi ngayon siguro. Sa susunod na mga pagkakataon. Sige, Pastor, pag no. Kasi, ako kasi may naniniwala ko, may principle of may principle of law. Parang principle of law in evidence, no? Sabi doon, tingnan niyo po falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony, false in all testimonies. So, anong ibig sabihin? Dapat wala po kayong imimiss. Kasi, otherwise, lahat yon magiging false testimony. Ang sabi na nga ni Paul mismo do it all. So, pag sinabing all, walang exception. Kung meron na-miss doon sa nauna, dahil hindi nyo pa alam. Dahil na-miss nyo nga na kailangan pala sa true baptism, kailangan i-include mo yung word na Lord. Ngayon, dahil hindi mo pa yan alam before, hindi ka pa nagkasala, hindi ka hatulan doon. Pero since alam mo na kung ano yung tama, then you keep on rejecting, parang doon ka magkakaroon ng problema. Okay. Diba? Halimbawa, nung time ng Pentecost, pagbuhos ng Espiritu Santo, totoo ba na ang mga apostol nakatanggap ng Espiritu Santo? Yes or no? Tama. Okay. Nung on the spot na yon, on that day, nag-preach si Peter. Mahaba yung preaching niya, di ba? Ang dulo ng kanyang preaching, after ng verse 36 ba yon? Nasaktan ng puso nila dahil sa pangangaral ni Pedro. They were pricked in their heart. Nagtanong sila ngayon, what shall we do? Anong sagot? Acts chapter 2:37. Tama, Brother Well? Nung bandang verse 38, basahin mo. Yes. Anong sabi sa Then 38? Peter said, repent, Yes. all of you, All of you. and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi, walang Lord doon. Dinagdagan mo It is understood po yun, Pastor, kasi... Teka muna. Pastor, okay. Teka muna. Doon lang muna tayo sa... Doon lang muna tayo. Wala ka mababasang Lord Balita, dyan. ay dagdag ko lang kay Barwell. Ang sabi doon sa nabasa ko, nabasa ko, no? Nabasa Sige. ko lang naman ito kay Brother Branham. Ang sabi doon, the original context was been written na mayroon siyang, ang may hawak nito, Roman Catholic. Ang original context doon, hindi in the name of Jesus Christ for the remission of sin. The original daw na nakasulat doon, in the name of the Lord Jesus Christ. But wala na siyang ngayon. Kinuha na. But I have one. Ibig sabihin, hindi babanggitin ni Brother Branham yan kung hindi niya nabasa na ang kompletong pangalan na nakasulat sa Acts 2:38 ay in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi na tayo sa Catholic. Doon na tayo sa Hindi, original kaya nga, manuscript. Sinasabi ko lang na ang Acts 2:38, mayroon silang nilimbag doon. So saan natin mababasa ngayon? So sa Acts chapter 2 verse 16:38, to those who believe in the name of the Lord Jesus Christ and be baptized shall be saved. So, Kaya nga, ang tagal yun ko nang hiningi yan Bakit hanggang ngayon wala pa yun? Asan? Yun, yung sinasabi nyo. Ay, nandun. Ano yun pa? Sa Acts 16:31. Hindi. Yung sinasabi ni Brother Branham, nagaling sa Katoliko. Nasaan?
Yan ay statement lang ni Brother Branham. Oh, statement lang yun ni Brother kaya nga, Branham. Pero wala tayong ito nga pinanghawakan. yung contention doon. Hmm. Hindi babanggitin ni Brother Branham kung hindi niya nabasa. So mayroon siyang kopya nun. Oo. Kung gusto natin kunin yung kopya na nandoon ka Brother Branham, hindi natin pwede Kasi kung, maano. kung hindi natin halimbawa, mapupuntahan. kung yun talaga yung dinidiin ni Brother Branham na kailangan may Lord, ang dami ko rin binasa eh. Mga bautismo. Sabi rin ni Brother Branham, wala siyang binabanggit na Lord. Jesus Christ lang din, ang dami. Oo, talagang, kasi kung halimbawa, yun talaga ang ni Brother Branham, dapat lahat, binago niya dapat yun. Na lahat ng bautismo sa tubig, dapat may Lord Jesus Christ. Pero ang dami kong binasa eh. Mayroong sinabi si Brother Branham, pakinggan nyo yung baptism. Yung baptism, no? Lahat ng binautismuhan ni Brother Branham, except doon sa mga binabanggit niya na itong si babae na to, nabautismuhan ko sa pangalan ni Jesus, parang ganun, tapos walang Christ. So, ibang usapan yon. Pero during that mismo na baptism, ini-invoke niya talaga yon. Sabi niya, I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Katapos ang sabi ni Brother Branham, that's what ito sa akin lang naman. Hindi naman niya ito pinipilit na gawin nyo din sa iba. Di ba? Hindi rin tayo nag-judge na pag hindi nyo ito ginamit, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi ganon. Sabihin, optional yan. Optional siya. Kaya nga, sinabi ni Brother Branham, wala, kasi tayong naglalagay ng hatol. Pero kung intindihin natin, ang sabi ni Brother Branham, if you strengthen the Godhead, pag sinabing strengthen, talagang nakuha mo na yung Godhead, di ba? Tama. If you strengthen the Godhead, you must also strengthen your baptism. Mhm. So, kung tama na yung iyong Godhead, dapat itama mo na pati yung baptism. Wala namang mali doon sa Oo. baptism Kaya natin nga, eh. wala namang ditong hatol kasi ito ay personal conviction ng bawat individual. Ayun, tama. Oo. Ngayon, kung ikaw ay nakita mo na yung tawa, di mag-step ka. Kung may kulang, dagdagan. Kasi kaya katulad nga nun, babalikan natin. Pastor, last na to, no? Bakit ko po sinabing understood na yung may Lord doon sa sa Acts chapter 2 verse 38? Walang Hindi ba Lord, si Peter walang po? Lord dyan. Yes, okay. Pero sino po ang sumagot po doon at nagsalita? Di ba si Peter? Hindi, nagtanong kasi yung mga Israelita. Okay po, sino po yung sumagot? Sino po yung nagsalita? Sino po ngayon? Okay po, sino po yung nagsalita ngayon at nanakit ng damdamin nila? Si Peter yan. Okay. Si Peter po ba gumagamit ng Lord Jesus Christ? Gumagamit siya. Ayun. Pero, yung meaning, it is understood. Specific Wala naman tayo eh. doon. Dapat, kasi kung mahalaga, importante na dapat wala yan. Dapat meron yan. Dapat hindi nagkamali si Pedro dyan. Pastor, hindi tayo... Kasi kung itinuturing na 2 mali, Corinthians chapter 3 verse 6. sandali mo na, Pastor, Brother Noel. Kung itinuturing na kulang kapag walang Lord, bakit si Pedro kulang yun? Kulang yun. So, binautismo, ilang kaluluwa yun? 3,000 soul yan. Ngayon, kung yun ay kulang, nasan ang rebaptism yan? Dapat di-rebaptize ulit yan. Kasi wala yung Lord eh. Pastor, understood Saan nga may Lord importante? yun. Pastor, tingnan mo, sa Wala. 2 Peter chapter 3 verse 18, no? Wag natin. Basahin ko po. But Wag na- grow in grace. Si Peter po nagsasalita dito. And in the knowledge of our Lord and Yes Savior nga. Jesus Christ. Hindi natin Si inaalis Peter yun. po ito. Ngayon, Huwag nating i-assume na may meaning po, understood po nang sabihin Acts niya yung word na 2:38. Jesus Christ, may Lord po yun. Acts 2:38. Kasi ginagamit niya talaga yung word na Lord. Wala talaga Acts 2:38, wala yan. Kahit pumunta ka sa original manuscript, wala. Wala yan. 28:19 ba? Kasama yun. 28:19 na ninit na tao kasama kayo. Hindi, yung Jesus yan eh. Ito ang importanteng pangalan sa lahat. Pastor, tanong ako. Sige, bro. Saan ba natin makikita ng limbag o translation o transliteration maging sa Google o saan pa mang na yung Lord, paano ba natin patunayan na yung Lord na yan ay pangalan talaga? Oo. Paano nyo ipapatunayan na yung Lord na yan na pinagdiinan nyo na pangalan siya? Kasi ang utos kasi, do it all in the name. Huwag nating putulin yan. In the name. Yun ang diin dyan eh. Do it all in the name. Tama sa pangalan. Di ba? Ngayon, masama ba na magbanggit? Wala ngang masama na magbanggit ng Lord. Kasi sabi natin, o paggalang. Kasi nga, dapat siyang banggitin ng Lord. Kasi nga, sa Acts na sinabi mo kanina,
ginawa nga siya. Ginawa siya Ginawang ng Panginoon. Diyos Ama na Panginoon. Panginoon. Meaning, Lord sa Ingles. Tama. So, Panginoon. So, paano nyo ba ipagdiinan niya na yung Lord na yan, pangalan? Samantalang ang original na pangalan, yung galing sa Diyos, inuutusan yung anghel, bumaba kay Joseph at Mary, na ang sabi, ang batang yan, panganlan nyo ng Jesus. May sinabi bang panganlan nyo yan ng Lord Jesus Christ. Oh, wala. Hindi nyo pwedeng idiin talaga na pangalan yung Lord na yan. Pero ang utos, malinaw sa Bible, do it all in the name. Di ba? Singular name. Ngayon, kung ibidiin din natin yung do it all, sinabi din naman sa Mateo 28 eh. Sabi natin, do it all sa Mateo. Pero hindi yung do it all sa Mateo. Do it all. Baptize in the name. May name din dun eh. Di ba? O dapat dagdagan yun. In the name of our Lord? Walang ganun eh. Kasi alam na yan ng mga apostol. Yes. Nabautismuhan ninyo sila sa pangalan. Take note, yung name ang pinagdidiinan dito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Of course, alam na natin kung ano ang pangalan na nakapaloob sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. So, Tama. nakuha mo? Ano tama, ba? tama. Sir? So, kaya nga eh. So, face value ba ang pagkakaintindi natin doon sa Face value ba yung pagkakaintindi natin doon sa name? Noun? Proper name yan. No. Pag sinabi, I baptize you in the name of the Father, in the name of the Father, in the power and authority of the Father, and the power and authority of the Son, So and the ibig power sabihin, and authority of the Holy Spirit. magkakaroon ng Hindi siya yung face value na Kaya nga. So, ang ibig mo sabihin, No. Brother Ruel, kaya ito kinakapit, may kinalaman na sa Father. Yan ang ibig mong sabihin. Yan yun eh, di ba? Yan yun eh. Yan ang ibig mong sabihin dyan. Kaya, wala nang iba yan. Kaya ginagamit ito because of this. Tama. So, ang tanong, ito bang Lord, Father, o hindi? Father yan o Father yan? Ito? Sure ka? Na ito ay Father? Hindi. Basahin natin. Mismo sa Bible. Colossians chapter 1, verse 18. 18 ba yun? 1:18. Yung pagiging Lord, kailangan maintindihan natin na hindi yan yung Father. Hindi yan Father. Kasi pag ginawa mo yung Lord Father, yun na yung problema. Colossians 1, verse 1:18 of Colossians. magiging At siya ang ulo oneness. ng katawan. Ito po yung pastor. Magiging oneness. And He is the head of the body. Okay. Okay. He is the head. Pag sinabing head, ano yan? Lord. Kahit capital O-R-D yan. Yan ang ibig sabihin yan. Acts 2:38. Binasa natin kanina. Basahin mo. Acts 2:33. Basahin mo yon. Palibasa nga'y pinangaral ng kanyang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Sorry. Espiritu Santo. 37. Okay, 37. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? 36 ata yun, 36. Baba ka ng 36. Okay. Kaya naman siguraduhin ipaalam sa lahat ng tahanan Ayan yan. sa Israel na ginawa siya ng Paalam. Diyos na parehong Panginoon at Kristo at Jesus na ito na ipinako ninyo sa krus. Lord and Christ. Christ. Ano rin yung pagiging Panginoon? Ama ba yun? Tanong, Brother Rebel, yung bang sa Acts 2:36, yung Lord ba, yung Father? Yes or no? Yes or no? Ito ba ay Father? Ito ba ay Father?
Pag ginawa mo itong Lord, Ano bang viewpoint mo? ang labas niyan, oneness ka. Siya na rin ang Ama. Oo. Pag ginamit mo yung Lord sa Kanya, Lord Jesus Christ, pag yan ang kinapit mong, dinugtong mo, Lord Jesus Christ, ibig sabihin, kung pinapalito mo na ito ay Father, oneness ka. Oneness yan. Pag sinabing oneness, hindi ito yung oneness na alam natin. Extreme. Problema niya kasi may Extreme. Father and Son eh. Magiging extreme oneness yan. Berlito, ang pinaliwanag dyan ni Brother Branham, kasi nagbaptize lang, sabi doon, di baptize in the name of Jesus. Yes, Ang sabi niya, there is a lot of Jesuses. So ginagamit din ng Tama. oneness yun, di ba? Kasi may oneness So kailangan mayroon kang specific. Yes. Ang specific doon, walang iba kundi ang Acts 2:36. Yung ipinako sa krus na ginawang Panginoon, yan din yung Kristo. Ang Yes. pinako sa krus, walang iba kundi si Jesus. Ang pinaliwanag dyan ni Brother Francis, pwede natin gamitin yung Lord because the name of the Father was carried by His Son. Tama. Taglay ng anak yung pangalan ng Ama. Hawak ng ng anak yung pangalan ng Ama, di ba? Yes, oh. So, ang Kristo, walang iba kundi yung pahid ng Diyos. Ngayon, ang paliwanag ni Brother Branham, ganito ang sabi niya. We invoke the right order of baptism in the name of the Lord Jesus Christ. That what I baptized them. Yes, yes. No, ako kaya ako nagbabautismo noon. Yes. Ginagamit din niya ng oneness, pero mali ang pagkaunawa nila patungkol doon sa pagka-Diyos. Tayo nasa tama tayo Oo. na ang Diyos ay na kay Kristo. Tama. Hindi si Kristo ang Diyos na tinutukoy natin. So, dalawa ang paggagamit nito. May tamang paggamit, mayroong maling paggamit ng invoking of Jesus. the name, di ba? So, pinaliwanag ni Brother Branham na ang Lord, kaya natin ginamit yung Lord sapagkat ito ay tumutungkol sa Ama, Yes. at yung Jesus ay para sa anak, ang Holy Spirit o yung Christ ay anointing. This is the complete name. Ang sabi niya, this is the complete name of the Son, Lord Jesus Christ, according doon sa 2:36. Ngayon, nung si Pablo na nagsabi, nung Acts 20, ano ba yon? Kalimutan ko. Acts 20:36, 21 ba yon? Acts 16:31. Sabi niya, ang sino mang nananampalataya, to those who believe in the name, in the Lord Jesus Christ. Tama ba? Magbasa nga ako, Barwin? And they said, believe on the Lord Jesus Christ. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou be saved and thy house. Kung ito binanggit ng apostol, ay masusundin ko. Apostol ang nagsabi. Yes. Susundin ko sila. So, hindi nangangahulugan dahil tinanggap natin, we could judge anyone doon sa mga bagay na natanggap natin. Kasi ito ay personal dealing ng bawat individual. Kagaya kay Kristo, may personal dealing siya sa Panginoon eh. Okay, balik Diba? tayo. Kung ang mga apostol tulad ni Pedro, ni Pablo, nagbabanggit sila ng Lord Jesus Christ. Hindi Lord as God the Father. Ang ina-assume natin na ito ay Father eh. Yung Lord, hindi. Ang unawa at abot ng mga apostol na ang ibig sabihin ng Lord, He is the head. He is the head of the church. Kaya natin si Kristo tinatawag na Panginoon, hindi dahil yung Ama yan, yung Lord. Siya yung Lord. Hindi. Pinabanggit natin ang Lord dahil He is the headship of the church. Kasi malinaw sa Bible yun eh. Kaya kung gumagamit yung mga apostles ng Lord, tumatawag ng Lord kay Kristo dahil siya yung head of the church. Siya ang pangulo ng iglesia. At yung pagiging pangulo ng iglesia, hindi iyon katutubo. Ginawa lang yun. Made, sabi ni Pedro. So kung yun ang abot ng apostol, hindi natin pwedeng baguhin ang kahulugan ng Lord sa sinasabi ng mga apostol. Kasi ang sinasabi ninyo na ang apostol nagbabanggit ng Lord Jesus Christ, Lord, na ang ibig sabihin yun ay Father. Di ba yun ang paliwanag nyo, di ba? Sinabi nga ni Magellan eh. Sinabi ni Magellan yun eh. Di ba? Sinabi ni Barbanham kasi yun ang parang intindi ni Barbanham. O ngayon, dito tayo sa Bible. Sa Bible, yung mga apostol tumatawag na Lord, hindi dahil yan yung Father, kundi siya ay
kinikilala ng mga apostol, Pangulo ng Iglesia. Doon natin tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na Panginoon kasi Pangulo siya ng Iglesia. Hindi yan yung Panginoon. Kasi pag ginawa mong Panginoong Jesus, ibig sabihin, lilitaw, Diyos yan. Diyos yan, address ng Diyos yan. So, Hindi naman yung magkakaligtasan kasi alam di ba? natin na Kaya makikita mo, tama yun. may union, may become one lang sila, pero ibig sabihin, pag binabanggit mo Hindi nga, yun na yung ibig sabihin, Brother Ruel, yun na ang ibig sabihin. Hindi natin pwedeng baguhin sa Bible nang ibig sabihin ng pagtawag ng apostles ng Lord. Hindi yan yung Father. Pero Pastor Neto, Kundi itong Lord, headship yan. Pastor Neto, agree naman ako. Agree naman ako, kaya lang si Pablo habilin talaga niya. Kahit sa Colossus 3:15, 17, tapos yung Pilipos 2. Yes. Kasi pag niluhuran mo yan, yung pangalan ni Jesus, sinamba mo, sa kararangan ng Ama, kasi dalawa sila. Tama, wala tayong tutol doon, di natin binabali yan. Yung, Ang pinag-usapan lang natin, Pastor, yung Lord. o nga, kaya nga sabi ni Pablo, ano man ninyong ginagawa, Oh. gawin ninyo sa pangalan ni Jesus. Tama. Pangalan ng Panginoon Hindi tayo Diyos. pinapaluhod dahil dito. Hindi. Kasi, Dahil Jesus siya. dahil Dahil yes, Jesus siya. tama. Pinapaluhod tayo dahil sa pangalan niya. Pero Pastor, Pero hindi tayo pinapaluhod dahil to. kailangan natin ikapit yung Wala problema. Kaya nga, Lord. Kasi, sa pangalan ng Ama nga yan eh. tama nga. Ito hindi namin Pagsamba. binabali ito. Hindi Pagsamba, namin tinututulan. Ito, hindi tinututulan to. Pastor, Pero ano, kung Pastor? dudugtong mo yan, Lord Jesus Christ, hindi natin Mas binabali marami yan. ang term ni Apostol Paul sa Lord Jesus Christ. Kaya nga, Mas marami. walang problema Kaysa nga. Jesus lang. Kahit ilang pa yan. Pero ang importante, alam natin na ang gamit ng mga apostol sa salitang Lord, Pero hindi mas yun yung maganda Father. yung pagkalahatan na. Hindi ang gamit. Halimbawa, itong pinag-usapan natin, si Pablo, si Pedro, sino pa yung mga ibang nagsulat, na nagbabanggit sila ng Lord at karugtong yung Jesus. Ito yung pagkakaiba natin eh. Yung Lord Jesus, binabanggit yan, hindi, kahit saan mo mabasa sa Bible, hindi natin tututulan yan. Kasi alam natin ang ibig sabihin ng Lord dyan. Hindi siya Lord as Father, kundi Lord as headship of the church. Ginawa. Hindi naman si Kristo katutubo. Nung pinanganak, Lord na eh. Nung siya'y tumanggap ng Espiritu Santo at siya ay nakipag-isa sa Ama, binigyan siya ng otoridad sa pangalan na yon na maging Pangulo. Panginoon. Yung pagiging Panginoon niya ay Pangulo ng Iglesia. Kaya tayo, ang mga apostol, kumikilala, tumatawag kay Kristo ng Panginoong Hesus, hindi dahil Panginoon na Ama yan, kundi Panginoon, kinikilala siya sa pangalang yan, na siya ay Pastor, if I Pangulo may ng interrupt Iglesia. Oo. Pastor, kailan lumitaw yung pagiging headship niya? Kamo, di ba, nung siya ay mabautismuhan na? Tama. Doon na siya titawaging Oo, Lord. tama. Ano ba ang nauna? Nung magsalita si Pedro na sinaktan niya mga puso ng mga Hudyo? O yung siya ay bautismuhan at bumaba, yung siya ay doon ituring as head at doon ikapit yung Lord sa kanya? Hindi ba't nauna nang siya ay mabautismuhan? Kaya nga. Kaysa doon sa senaryo na si Pedro ay sinaktan niya ang damdamin ng mga Hudyo. So, di ba, Pastor? Tama. Kaya understood yun na mayroon yung Tama, Lord. naintindihan ni Pedro. Kasi ginagamit din ni Peter mismo yung term na gano'n eh. Naintindihan ni Pedro, nang si Jesus ay magkaroon ng Kristo, kasama na yung Lord doon. Ginawa, sabi, ginawang Lord and Christ. Diba? So yan ang intindi lahat ng mga apostol kay Jesus na anak ng Diyos. Kumikilala sila, tumatawag sila na itong anak ng Diyos, tinawag na Lord Jesus Christ o Panginoong Jesus, Yesu Kristo. So, malinaw yan, yung pagiging Panginoon is the head. Ginawa eh. Pangulo ng iglesia. Hindi po pwede ikapit kay Kristo yan, ng Lord. Or else, si Pablo mismo may sabi, you will become an equal. Equal Ito, Pastor, pala, with God. sabi dito,
ang sabi dito, ang Jesus na ito, ginawang Lord. Ginawang Lord. Lord. Ang Jesus na ito, ginawang Panginoon at Kristo. Dalawa ibig yun. sabihin, yung Jesus, kailangan Lord. Kasi Lord sabi, nga. ang Jesus na ito, ginawang Lord. Pero hindi yan yung Father. Pag ginamit mo kasi itong Jesus, Di. na si Jesus ay Panginoon, Agree naman ako, Pastor. na ang ibig sabihin Father pero yan. sa bautismo, Hindi yun. Matthew 28:19, yun na yun yung isang pangalan sa Father. Kaya nga, hindi mali na gamitin mo ang Lord na kung ang unawa mo, ito ay Pastor, headship. parang nakuha ko na ibig mo sabihin, no? Parang ang gusto mo i-emphasize is dahil may Lord, yun na yung Father. Yung ba yung parang gusto Kayo mo... nga may unawa niyan eh. Ah, okay. Hindi ganyan ang If unawa ever, namin. Pastor, ano po ang magiging problema? Eh, nanahan din naman ang Diyos sa Kanya. Tama. Pero ibig Pero hindi sabihin, ibig sabihin na siya mismo yung Ama. Hindi naman yun ang thinking natin, eh, di ba? hindi tayo dun sa baptism. Dito tayo sa Lord. Yes, correct, Ano ba Pastor. itong Lord na ito kay Kristo? Oo. Ano ba itong Lord kay Kristo? Linawin natin. Ito ba para sa iyo, Brother Lowell, yung Lord, yung ba yung Father? No, not exactly. So ano tong Yun- Lord na to? Eh, yun yung ginawa siyang Panginoon, eh. So headship siya. Opo. O di isa tayo. Oo. Anong problema doon? Oo. Kaya nga. Pero do it all in the name of the Lord. Yun kaya po nga. yung atin doon. Wala, hindi nga lahat Oo. tayo tumatanggi doon. Yun lang naman yung pastor, eh. Diba? Do it all in the name of the Do it Lord. all in the name. Hindi natin Wag nating tanggalin wag nating ihiwalay yung Lord, gano'n, no. It is understood yun, no. Ito, Pastor. Kasi nahanap mo sa akin yung exact word na Lord doon sa Acts 2:38. Sabi ko nga sa'yo, understood yun, eh. Kasi si Peter, ginagamit niya mismo, pagka nagsasalita siya, ginagamit niya Kaya yung Lord nga, Jesus Christ. sasagutin- Pero dahil Komo, hindi natin nakita yung word na Lord mismo doon sa Acts 2:38, eh nung parang disregard na yung revelation na kailangan pala pag mabautismuhan ka ngayon, kailangan including yung Lord kasi nga mayroong Colossians 3:17 eh. Parang ganoon, Di ba sabi nyo, halimbawa, Ito, Pastor, ha? Dali. Huwag muna Dali, yung Pastor. bawa mo. Brother Ruel, si Brother Ruel muna. Halimbawa, may nabautismohan ngayon, ang ginamit Jesus Christ lang. Tama, mali? Para sa iyo. Tama, mali? magiging mali kung alam mo na. Pastor, magiging mali magiging mali kung alam mo naman na yes, yung 3:17. Pero dahil alam mo na, yun ang tama mong gagamitin. Pastor, very simple naman yun eh. Ibig sabihin, yung Acts 2:38, na binautismohan na 3,000 kaluluwa yan, at hindi pa yun, may panabautismohan ng 5,000. Ibig sabihin, walang Lord yan. Okay. Dapat i-rebaptize yan. Tama? O saan sa Biblia saan sa Biblia na yung 3,000 at 5,000 ni-rebaptize? Wala naman eh. Sa chapter 8, si Peter at saka si John nagbautismo. Kaya Lord nga. Jesus Christ. Oh, Hindi. Doon na tayo, Pastor, sa Acts 2:38 kasi nandun ang argument eh. Okay. So sabi ni Ruel, pag walang Lord, mali. So mali yung bautismo ni No, Pastor, Pedro. clarify natin yan. Mali yung bautismo ni Pedro doon. Kung hindi mo nga alam eh. Kasi ang tanong mo Hindi nga. ngayon, ang sabi mo ngayon eh, kung may babautismuhan Kasi ngayon, di ba? very dogmatic. Ang sinasabi mo, Brother Ruel, very Matras ka dogmatic, kagad eh. kailangan Ang meron tanong mo ito. kasi ngayon eh. Hindi. Doon tayo sa umpisa. Very dogmatic ang Lord. Kasi alam ng Lord eh. Alam nga, headship. O sige, baguhin na lang muna natin, di tayo magkakasundo. Alam na nila Lord yun. Gawin natin topic to. Magkakaroon tayo ng debate rito. Kasi hindi. Pero sa akin, Pastor, ito, Gawin basahin natin ko lang, ha? Gawin natin formal na pag-uusap. Oh, Pastor, ito Para at ha. least Kung si Pablo ang paniniwalaan ko, ito sinabi niya ha. That confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. tama, wala namang problema dyan eh. O samba ka, luluhod ka. Si Pablo ba, pag tinanong natin si Pablo, ng Panginoon Hesus ay kararangal ng Ama. tingnan mo ha, Sabi ni Nung si Pablo- James chapter 2 verse 10, whosoever shall obey the whole law and yet offended in one, he is guilty of all. kaya nga, ang pinapalagay nyo kasi yung Lord, yan yung Father. Yan talaga yun eh. Diba? Oy. Ngayon, kung itong Lord,
hindi siya father, ano siya? Sabi ng Bible, headship yan. Headship, ang ibig sabihin yan. Hindi yan deity. Hindi mo pwedeng gawing deity. Kundi ang ibig sabihin ng Lord, it's in headship. Saan siya ba headship? Sa church. At malinaw yan sa Bible. Lahat ng apostle, pagka sila ay bumibigkas ng Lord, hindi ang ibig sabihin, Father, ang kahulugan. Kundi, ang ibig sabihin ng Lord, headship of the church. Yan yun. Pag bumanggit si Pedro, bumanggit si James, bumanggit si Pablo, tinawag si Jesus na Panginoon, hindi yan Father. Ibig sabihin, head of the church. Pangulo ng iglesia at Kristo. Dinagdagan pa yun, ano? At Kristo. Kasi pag ginamit mong, gagamitin mo siyang Lord as form of deity, abay, delikado yan. Magiging delikado yan. Magiging labas mo dyan, oneness ka. Oneness na extreme. Yan yung binabanatan ni Brother Branham eh. Kaya sabi ni Brother Branham, I'm not a oneness. Even a Trinitarian. Kasi extreme yan. Extreme yan. Si Brother Branham mismo nagsabi, binangga talagang binali talaga ni Brother Branham. Pastor, may pagka-oneness naman din talaga tayo ah. Pero hindi extreme oneness na tulad ng Pentecost. Yes, tama. Biblical one. Biblical tayo, hindi tayo yung Kaya itong extreme. boses to. Pahiram ng ano, Pastor. Sagutin mo lang, Pastor, tanong ko. Sige. Para din sa lahat eh. Ang sabi doon sa Colossian, ito, do all, in the name. Eh, di ba? Ganyan, di ba, Pastor? Do all in the name. Ito, sabi kasi, do all in the name of. So, yun ang tanong ko. Bakit may dinlagyan ng of yan? Bago, pero ito ang diin. Para saan ba ang of? Ano bang purpose? Do all in the name of the Lord Jesus. Bago sa makarating ng the Lord Jesus Christ, ano bang kahulugan ng of na yan? Subject predicate kasi ito eh, sa grammar eh. Ang ibig sabihin, ang subject, ang predicate, yun may pinapatungkulan ka. Yung subject, yun mismo yung pinag-uusapan. Yes. Mm-hmm. Tumutukoy sa isang bagay na may pag-aari. Mm-hmm. Yan ang kahulugan ng of. Oo, tama. So ito yun. Kasi do all in the name. Oh, in the name. Yan ang diin. Sa pangalan. Yan ang subject dyan eh. Ito kasi ang subject sa grammar. Sa grammar to. Kasi kung i-diretso mo siya, do all in the name of our Lord Jesus Christ. Uy, ito, kompleto to. Kung baga para bagang sabi ng Trinitarian, kinumpleto na nila. Pag nag-bautismo yung iba, nag-encounter na ako. Bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, bago ilubog, in Jesus' name. Teka, pagkatapos, sharing kami, bakit ganun? Tapos may dinugtong na para walang tawala, kumpleto talaga. Isipin mo ba naman yun? Binautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So sa dulo, sa pangalan ni Jesus. Nagkaloko-loko, nagkalaglalabo-labo. Kinumpleto kasi para sigurado. Yun, ang paliwanag nila dyan, para sigurado talaga tayo. Tawag ko yung sigurista. Siguristang mali. Pero ang focus kasi, yung name eh. Yung keyword kasi, Pastor, yung name. Yung name. Yan nga yung subject eh. Di ba? Yan ang subject dyan. Sorry, no. Kaya sabi ni Kristo, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. At sa Hebreo naman, 1:4, bukod tangi. Binigyan o ano sabi doon? Pinamanahan
ng pangalan. So anong pangalan ba 'yon? 'Di ba? Oo. Lord Jesus Christ ba 'yon? So, paglilinaw lang naman ito baka sakaling makatulong, no? Kasi singular name kasi talaga eh. Singular name. No, hindi naman plural name eh. Singular name. 'Di ba? Naparito ako sa pangalan ng King Ama at walang ibang pangalan na ibinigay, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas, Acts 4:12. Tama. So meaning, pag hindi ko susundin yung pinakautos na name na yan, baka pwede akong malihis at magkamali at magkasala. Kasi ang pinakautos talaga, name eh. So meaning, name. Pero wala din naman tayong sinasabi na mali yung gumagamit ng Lord Jesus. tama. Kasi nakasulat kasi, balansyado tayo, nakasulat sa Bible yan eh. At halimbawa, hatulan ko yung nakasulat sa Bible na Lord Jesus Walang Christ. Lord, walang Lord. Meron At ding yung Jesus. walang Lord, hinahatulan. Meron nga, Kristo lang eh. Kaya nga, so, magkakasala ako doon kasi hindi mo pwedeng sabihin at pamamalian yung Biblia. Kasi nakasulat yan eh. Both side nakasulat yan eh. Ito lang ang abot at unawa ko dito. Saka hindi kasi tayo, Ang mali na dito at magkakasala na ako kung gawin ko na siyang panghatol. tama. 'Di ba? Kung gagawin ko na siyang panghatol. So, ganun lang yan. As by being Berean, nandun yung balansyado tayo. At masipat natin yung mga highlights ng pagkabalangkas ng written word. No, Pastor, no? Tama. O, so yun lang ang... Pwede natin tong gawing subject. Pwede natin gawing subject to.